Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 5 verses 11 to 13. At itong patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Assurance of salvation. Meron ba talagang katiyakan na tayo po'y ligtas? Kadalasan po may mga nagtatanong sa atin na pwede ba nating masiguro bilang isang Kristiyano na tayo po ay ligtas? Ito pong mga verses na ito ay sumasagot sa katanungan na yan. In fact, malinaw po sabi sa verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pwede nating malaman ngayon bilang mga believers na tayo po'y mayroong buhay na walang hanggan. Hindi tayo manghuhula na pagdating ng araw, sa huling sandali ng ating buhay, questionable pa rin kung saan tayo pupunta. Maging sa buhay na ito, kung tayo po'y tiyak na nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, isinurrender natin yung ating buhay sa Kanya at nagsisi tayo, malinaw na sinasabi ng Biblia, taglay-taglay na natin itong buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Kaya lamang po, marami pa rin nagtatanong, Pastor, meron pa bang mga ibang patotoo or palatandaan? Okay, kung ako pong tatanungin nyo, sapat na po yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi sa verse 11, ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Para sa akin po, sapat na po pag sinabi ng salita ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan, kailangan po tanggapin natin yung katotohanan na yon. Paniwalaan natin, sapat na yon, na ebidensya o patotoo. Pero kung hihingan nyo pa po ako ng iba pang mga patotoo, bibigyan ko po kayo ng 4 pa. Unang-una po yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 1. Sabi rito, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. So mapapansin po ninyo, kung kayo'y ligtas na, ang kapayapaan ng Diyos ay nasa inyong puso. So wala na yung takot, wala na yung alinlangan. Hindi na kayo takot na someday kayo po'y papaparusahan pa, hahatulan pa. Tiyak na tiyak sa inyong puso na mapayapa na yung inyong relasyon sa Diyos. Kasi alam ninyong nagsisi kayo at ibinigay nyo na ng buong buo yung buhay nyo sa Panginoong Hesus. Alam ninyo na ayos na yung inyo pong relasyon sa Diyos. Kaya ang evidence po na mapapansin nyo unang-una, even sa inyo pong mga pananalangin, meron kayong peace. Mapayapang relasyon sa Diyos. Pangalawa, sabi sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ngayon, meron pong inner witness. Ito po, kayo lang ang nakakaalam. Yung ibang tao hindi nila kayang paniwalaan ito. Pero nangungusap sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Naririnig ninyo yung kanyang tinig, nagpapaalala, nagko-convict, nagtuturo. Kaya ito po'y patotoo na kayo po'y anak ng Diyos. Kapag kayo'y kinakausap na ng Holy Spirit. So marami sa atin alam na alam nila yung tinig ng Espiritu. Nararamdaman ninyo yung conviction, kung kayo tinuturuan ng Holy Spirit na gawin ng isang bagay, nararanasan ninyo sa inyong buhay na meron kayong guidance na mula sa Diyos. So yun po yung patotoo na pwede nating pagbasihan na tayo po ay anak ng Diyos at ligtas na. Pangatlo po na idadagdag ko po doon sa sinabi ko kanina, yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 9. Ang sabi rito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. So malinaw po ang isang totoong Kristiyano, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang malaking tanong lang, Pastor, ibig ba sabihin niyan hindi na tayo magkakasala? Nagkakasala pa rin tayo, nagkakamali, pero hindi natin ginugusto. Ang sabi po rito,
hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung tayo nagkamali, nagkasala, hindi tayo magpapatuloy doon. Yan ay isang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi mo na ginugusto yung kasalanan. Although sa buhay na ito, wala naman sa atin talaga ang perpekto. Sasabihin natin na ako'y maayos na maayos sa paglakad ko sa Panginoon. Nagkakamali pa rin tayo. Pero hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakamali or pagkakasala. Okay, so idagdag pa rin natin yung sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 7. Sabi rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So isa pang palatandaan, ang pang-apat na idadagdag natin ay yung pong palatandaan na tayo po ay umiibig na sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kasi ang totoong Kristiyano, taglay-taglay niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya bilang mga anak niya, dapat makita sa atin yung kanyang pag-ibig. Kung nahihirapan ka pa rin magmahal, magpatawad, at makipagkasundo sa iyong kapwa, kailangan mabuo sa iyo itong katotohanan na ito, kapatid. Ang totoong anak ng Diyos ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At alam na namin, Panginoon, na sa buhay na ito, pwede pala kaming makatiyak na meron kaming buhay na walang hanggan. Salamat sa mga patutuong narinig namin na pwede namin pagbasihan na kami ligtas. Sapat na po, Panginoon, yung malaman namin yung katotohanan sa iyong salita na mayroon kaming buhay na walang hanggan. Pero maganda rin, Panginoon, kung matiyak namin sa aming puso na meron kaming mapayapang relasyon sa iyo. Kami po ay kinakausap na yung Holy Spirit at higit sa lahat, hindi na kami nagpapatuloy pa sa kasalanan. Namumuhay na kami ng may pag-ibig. Itong mga patutong ito, Panginoon, ay nagsasabi na kami po ay tunay na anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.